Magandang gabi ng Lunes sa inyong lahat. April 8, bukas ay holiday. Sa Miyerkules ay holiday. Ang haba ng haba ng bakasyon natin. Sarap naman ang buhay niyo. Sana all. Magandang gabi ho. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Napakaigsi ng 1.5 hours. Kasama natin si Mike Santillan na siyang maghahatid sa atin hanggang alas 11 ng gabi. Itatawid po ang programa natin kasama ng ating mga buong production staff. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at sa iba't ibang himpilan all over the archipelago. Archipelago stop. All over the Philippines, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay sabay na napapanood at napapakinggan din sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. And for comments, suggestions, messages, questions, topics, mga problema na gusto niyong pag-usapan po natin, maaari po kayong hanapin lamang po ang ating programa, hanapin lamang po ninyo at i-follow kami sa ating Facebook page ng Dr. Love. I-share din po ninyo ang ating episode ngayong gabi, ang live stream ng ating programa para ho mapakinabangan ng iba ho. Sa lahat po ng mga may signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305 at po pwede rin pong mapakinggan live sa Signal Play app. Mag-register lamang po ng libreng account sa www.signalplay.com. Maaari din pong magpadala ng mensahe sa ating email address. Ang ating pong email address ay drloveradio5@gmail.com. Pwede rin po na magpadala ng mga mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Alright, oras natin 20 minutos bago po mag-alas 10 ng gabi. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Lunes 8 ng Abril. Ngayon po ay memorial ng Annunciation of the Lord. Anunsasyon. Yan. Ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pagbabalik. What's the story of the Annunciation? Ito po yung pagpapakita ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria at ipinahayag sa kanya ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay matutupad kung tatanggapin ni Maria ang alok ng Diyos Ama na siya ay magdalang tao, lalang ng Espiritu Santo, at sa pamagitan niya ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao. Yan po yung Annunciation. Si Angel Gabriel ay napakita kay Birheng Maria at ipinahayag ang plano ng Diyos. Dito yung pagtanggap ni Maria sa kalooban ng Ama. So atin pong babalikan to mamaya sa ating paghatid sa inyo ng mabuting balita sa araw na ito. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Lunes, 8 ng buwan ng Abril. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa unang kabanata, sa ika-isang kabanata, talata 26 hanggang 38 ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea.
Isinugo siya sa isang dalagang birhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, "Binabati kita. Ikaw na kinalugdan. Ang Panginoon ay kasama mo. Kapuri-puri ka sa mga kababaihan." Nang makita na Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita at pinag-isipan niya kung ano kayang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari yamang ako'y hindi nakakakilala ng isang lalaki?" Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya ay tinatawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari." Sinabi ni Maria, "Narito ang aliping babae ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alam niyo, ang mahalaga ngayon, napagtuunan natin ng pansin sa Ebanghelyo sa araw na ito ay yung the great fiat of Mary. Yung sabihin ni Maria, "Maganap nawa sa akin ang sinabi mo." Ito yung buong buo na pagtitiwala ni Maria sa ating Diyos, ang buong pagtitiwala niya na walang halong takot o pag-aalala. And she submitted herself to the will of God, the great fiat of Mary. Alas 9:48 ng gabi ang tumpak na oras. Magandang gabi. Tayo po ay nasa unang bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag. Hindi ko alam kung ano ang title ngayon ng ating face-to-face. Anak ko, ibalik mo. Ay, nako, ito yung sinasabi ko na kanina. Oo, ito yung may anak na hiniram ng kanyang kaibigan pagkatapos hindi na nabalik. And after several years, pinag-aral ng kanyang kaibigan yung anak niya. Ngayon, gusto niyang kunin na yung kanyang anak. Pagkaraan ng maraming taon, hindi niya napasyalan yung anak niya doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Ipinagkatiwala na niya doon sa kaibigan. Ngayon, ang dahilan kasi kung bakit niya ipinagkatiwala yung anak niya sa kaibigan niya, yung ka-live-in niyang lalaki. Live-in hindi asawa. Yung ka-live-in niyang lalaki, kasi itong batang ito na anak niya ay anak niya sa ibang lalaki. Ngayon, meron siyang ka-live-in na, at yung ka-live-in niyang lalaki ayaw makita yung mukha ng anak niyang yan. Anak niya sa ibang lalaki.
Kaya dinispose niya yung bata, pinalagaan niya doon sa kanyang kaibigan, pinag-aral, minahal ng kaibigan niya, pinag-aral ng kaibigan niya. Ngayon, napakiusapan niya yung kanyang kalibin na pumayag na makuha na yung kanyang anak para makasama niya. Pumayag naman daw ang kalibin. Kaya kinukuha niya ngayon yung kanyang anak doon sa nag-alaga. At sabi nung nag-alaga, bayaran mo ako ng 20 mil sa mga nagastos ko. Actually, mura pa nga yung 20 mil sa ilang taong pag-aalaga niya. Pinag-aral pa niya, di ba, yung bata? Ayun, gusto niyang makuha yung kanyang anak dahil pumayag na yung kalibin niya. Ang sabi ko nga, sigurado ka ba dyan sa kalibin mo na hindi magbabago isip niyan? Pag sinabi niyang kalibin mo, palayasin mo yung batang yan, saan mo itatapon ngayon yung bata? Anong klasikang ina? Di ba? 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Yun po ay istorya na itinampok sa programang Face to Face na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Lunes hanggang Biyernes sa TV5, 11 to 12 noon. May replays po ito ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa Signal TV 1PH. Ang tampok na istorya ngayong gabi sa Face to Face, hirit ni Dr. Love, bago kumulo ang dugo ninyo. Ang title po, Anak Ko, Ibalik Mo. Panoorin ho natin. Ano ang nirereklamo mo? Si Judy po, nireklamo ko po kasi hindi niya na po sinasauli yung anak ko. Mula nung hiniram niya po, dati binabalik naman po niya. Tapos nung... Hiniram ang anak mo? Opo, Ilang taon nung hiniram? 7 years old na po. 7 years old na nung hiniram. Bakit hiniram? Wala po kasi siyang anak. Pinahiram mo naman. Matagal Yes mo po. na bang kaibigan Yes to? Nagtiwala naman po ako, kaibigan ko naman po siya eh. Pero nung baby pa itong anak mo, napapahiram-hiram mo na rin sa Opo, kanya? pati nung baby pa po, nung wala pa naman pong isip yung baby ko, napapahiram Napapahiram, pa lang po. Opo. pero nababawi mo. Opo, hinahatid niya rin po ng hapon. Okay, gaano katagal na hiniram ang anak mo at ngayon ay tila ayaw na isole? Gaano na katagal na nasa Noong kanya? 2021 lang po. Huling Bakit hiram ka niya po. umabot ng 2021 ng pagpapahiram ng anak? Kasi Ano po, nangyari? single mother po kasi ako eh. Ngayon po, wala naman po siyang anak. Pumayag po ako na hiramin niya, parang tulong na rin po niya sa akin. Ng ma'am. 3 taon? Yes po. Pero yung 3 taon na yon, nakikita mo naman yung anak mo. Nung 1 year pa lang po mahigit, bago po yung ngayong taon na to, hindi na po. Bakit? Ayaw na daw po sumama ng anak ko sa akin. Gusto na daw po sa kanya. Nasaan ka ba nakatira? Bakit Sa hindi Pransya mo? na po, sa bago ko na pong kinakasama. Saan yan? Sa Pransya po, sa Antipolo po. Okay, gaano yun kalayo dito sa anak mo na nasa kaibigan Dalawang mo? sakay lang po. Hindi niya po Dalawang sakay. matid sa akin. Okay, so bakit ngayon mo lang naisipang bawiin? Hindi nung mga panahon na 1 taon na ganyan. Nag-usap po kami ng kinakasama ko na mahal naman po niya ako, baka pwedeng tanggapin niya na yung dating pinapahiram na anak ko. Eh, pumayag naman po yung kinakasama ko ngayon, willing na po na magsama-sama na po kami. Okay, so nag-adjust ka dahil dun sa kinakasama mo, gusto mo munang magpaalam. Yes po. Bakit? Hindi mo ba sinabing may anak ka? Meron po, pero pinag-aawayan po namin nung una, ma'am. Ayaw po niyang pumayag. Okay. So ang pagkakamali mo doon ay hindi mo na ipaglaban ang anak mo, Yes po. 'di ba? Asan po yung tatay ng anak niya? Wala po kaming communication kasi nakablock po sa akin. Siloso po kasi. Kailan pa kinakasama huling ko ngayon. nakablock sa'yo? Since naghiwalay na po kami. Oh. Kasi Mama Carla, baka nagagalit yung lalaki. Kasi baka yun ang opening ng komunikasyon ng tatay. Opo, siloso po kasi kaya Oo. ayaw po akong may Baka komunikasyon po kami. Alam mo, masakit yung nararamdaman mo ha, kasi syempre anak yan, gamit nga lang na hiniram tas ayaw isole, magagalit ka na talaga. Pero kailangan mo ding maintindihan na nangyari lahat ito dahil sa hindi pag-intindi, pagtanggap, pag-unawa sa'yo ng kinakasama mo. Yun naman yung sa akin, ano? Siya ang kaibigang nag-alaga sa anak ni Jessica sa loob ng 3 taon. Juday, pasok! Diretsahang tanong, Juday, totoo bang ayaw mo nang ibalik ang anak ni Jessica?
willing po akong ibalik sa kanya yung bata. Ano yung sinasabi mo? Kasi parang ang reklamo ni Jessica, kayo ay naging magkaibigan at napapahiram sa iyo ang anak, wala kang anak? Wala po. Okay, ngayon, ipinahiram sa iyo ang bata at inabot sa iyo ng 3 taon na tila ayaw mo na ibalik. Ano ang sinasabi mong willing ka naman ibalik? Bakit? Willing po ako iabot yung bata. Kaso po, yung bata po ayaw na pong pumunta sa nanay. Sabi ko na nga ng bata na baka gusto mo makita yung nanay mo. Sa ayaw na po niya daw bumalik doon kasi nga po yung marami po daw silang magkakapatid. Hindi na po daw niya maalagaan. Ilan ang anak mo, Jessica? 3 po sa una. Okay, so pang-apat ito. Opo. Okay. Pero, Juday, naiintindihan mo na obligasyon mong ibalik yung bata. Opo. Oo. At kung umayaw man siya, kailangan may communication. Kasi may communication ka sa nanay. At dapat nakikita niya yung nanay niya. Maaari kasi ang bata, nasasanay kasi ang bata sa surroundings. Opo. Lalo na pagka na-feed or na bibigyan na ng mga salita ang isang bata. Hindi ko naman sinasabing nasulsulan mo na, Juday, na nako, masikip kayo doon, blah, blah, blah. Because ang bata, isang automatic niyan, pagmamahal agad sa ina. Okay? Ngayon, pag binigyan mo na yan ng mga idea na magugutom ka doon, magaganito, ganyan ka, magbabago yan. Magbabago ang kanyang pag-iisip. Okay, kailangan daw niyang bayaran ang mga ginastos niya, Juday. Opo, kasi po yung bata, 7 years old po sa akin. Bumibili po ako binibilan ko po siya ng damit, vitamins, at saka yung... Kasalanan mo na yon, hindi ko sinabing gastusan mo. Hindi. Tigas ng mukha mo. Excuse me. Stop muna, okay? Ako muna. Tapos yung nabili ko po, gusto ko pong bayaran niya po lahat. Tigas mo naman. Sinabi ko bang gastusan mo? Sabi ko, isuli mo. Sinusuli mo ba? Yung bata nga po ang ayaw eh. Ayaw mo kasi binibrainwash mo na. Yung Hindi, sabihin hindi mo. po totoo yun. Ay, tigas na mukha mo, te. Napamahal na ba sa'yo yung bata, Juday? Opo. Okay. Pero, hanggang saan mo, ano ba nangyayari? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban yung bata? Yung bata po kasi, ma'am, yung bata, pag sabi po niya na ganito, bibili po ako ng ganito, binibigay ko po. Hindi ko naman pinapabayaan yung bata. Binibigay mo, pero sinisingil mo sa akin. Tigas ng mukha mo. Bobo ka ba? Bigay mo yun eh. Hindi ka dapat maniningil. Okay. Alam mo, Jessica, sa isang banda kasi, pinaalaga mo rin ang anak mo eh. Opo, pero tiwala po kasi ako. Sinusuoli niyo po kasi paghapon. Ngayon po kasi hindi na. Alam naman na po may isip na yung anak ko. Noong Okay. December lang, last year lang po, ma'am, doon po nangyari na inuwi ko po sa mama ko kasi gusto po nga sumama yung bata. Yung bata pagbalik ko na Sana po, hindi mo ayaw na po nakinuha. niya sumama Gumawa sa akin. ka na lang. Gumawa ka! Nagustuhan niya po. Nagustuhan niya po doon sa amin. Gumawa ka lang sa'yo. Huwag ka nangunguha. Ibabalik ko naman eh. O, Hindi ko para naman ano? inangkin yun eh. Babalik mo, tapos babayaran ko yung ginastos. Siyempre, ang laki Ang tigas na ng gastos mukha ko mo. doon. Tigas ng mukha mo. Nakamagkano ka na ba sa tingin Siguro mo? po, nasa mga 20 mil na po yung gastos ko sa bata. Okay. O, saan ka pupulitin yon? Saan ka pupulutin yon? Sa storya ngayon, sang-ayon sa kwento ni Jessica, ay ayaw nung kanyang ka-live-in yung anak mo. Meron ka ng 3 anak. Kanino ito sa una? Itong pang-4 na anak mo, kaninong anak ito? Sa kinakanasama ko na po ngayon. Doon sa ka-live-in mo? Opo. Na ayaw sa kanya? Opo, yung isa... May Anak inak niya po ito? Hindi po. Sa una po yun, yung panganay ko po. Sa una ko po yun na anak. Okay. So, itong batang pinahiram mo ay panganay? Opo. So, ayaw ng kalidin mo, pinaampun mo, pinahiram mo yung anak mo, alang-alang sa kalidin mo. Amen. Po. So, sino matimbang? Kalidin mo o yung anak mo? Alright. Parang medyo nawindang ako doon, di ba? Alright. 3 taon ba ka mo na nandun sa kanya? Opo. Ang bata. At 2 sakay ang layo ng bahay niya doon sa bahay mo. Sa unang taon, pinupuntahan mo ba yung bata? Hindi po. Hinahatid niya naman po kasi sa bahay tuwing hapon eh. Hinahatid niya. Kung hindi niya ihatid, hindi mo makikita ang anak mo. Ngayon sasabihin mo sa akin na may mismo ang anak mo.
Oo nga naman, mahirap sa isang nanay na hindi makita ang anak. Kasi, kung nilalagnat yung anak mo, hindi mo alam, wala kang magawa. Hindi mo man lang mayakap yung anak mo, nilalagnat. Di ba? Dalawang sakay Layo na yan. Di ko lang makita, Jessica, talaga. Kumbinsihin mo ko na mahal mong anak mo. Di ko maramdaman sa'yo. Ngayon, tinitingnan kong demeanor mo. Itong si Juday ang nag-alaga at nagpakain ng alaga sa anak mo, pinag-aaral niya. Humarap ka sa kanya ngayon, mas mataas pa ang boses mo sa kanya dahil gusto mong ibalik sa'yo. Hindi ko man lang nagpasalamat dito sa kumag na ito. Hay, saan ka ba kumuha ng pinakain sa anak ko? Kung taasan mo boses, parang napakalaki ng utang na loob niyo sa'yo, parang ikaw nagpalaki sa kanya. Di ba? Kay Juday, sabi mo 20,000 ang babayaran sa'yo. Alam mo, kung ako ikaw, wag mo nang singilin. At sa mata ng batas, si attorney magsasabi niya siguro, sa akin lang to, sa mata ng batas siguro, ang dapat na mag-alaga sa anak ay yung tunay na ina. Tanong, safe ba sa'yo ang anak mo? Opo. Salamat, Mama Carla. Kakainis ko. Pinahiram mo yung anak mo ng 3 taon. 3 taon mong pinahiram yung anak mo na hindi mo dinalaw, hindi mo malaman kung may sakit. Dahil ayaw nung kinakasama mo lang ha, hindi mo pa asawa yung kambing na yan. Kinakasama, ka-live-in mo lang yan. Ayaw makita yung anak mo. Mas matimbang yung kinakasama mo doon sa anak mo na galing sa katawan mo. Kung na yung bata ito, Ngayon, sisigawan mo, tataasan mo ng boses yung nagpapaaral sa anak mo. Tigas ng mukha mo. Yun ang sabi mo, di ba? Parang bumabalandra sa iyan, ha? Jessica, mag-isip-isip ka. Pakita mo sa aking mahal mo yung anak mo. Bakit ka ngayon nagkakandara pa para makuha mo yung anak mo? At sigurado ka ba dun sa kinakasama mo na hindi magbabago ang isip niyan? Paano kung magbago isip niyan? Alas 10:01 na ng gabi. Baka meron kayong mga opinion dyan. Baka meron kayong mensahe para kay Jessica at saka kay Juday. Pwede ho ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at papasahin ho natin sa ating comment section ng Facebook Live ng Dr. Love. Pwede nyong padala sa ating FB Messenger. Pwede hong ipadala sa ating email address at email address natin drloveradio5@gmail.com, or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Minsan ho talaga kukulo ang dugo nyo dahil dyan sa mga istoryang nangyayaring ganyan na gustong palabasin, sila pa ang biktima. Diyos ko, saan ka nakakita ng nanay? 3 taon, 2 sakay lang ng jeep. Kung pwede mong makita anak mo, hindi mo pinuntahan. Bakit? Dahil baka magalit yung kinakasama mo. Kambing ka talaga. Babalik ko kami. Alas 10:02 na ng gabi. Gusto ko madinig ang inyong opinion. I-text nyo sa amin. 10:02. Ang tinig po ni Tony Bennett at ang awiting Cold Cold Heart. 10:15 is our time sa programang Dr. Love Radio Show. Lunes ngayon kasi, si Lanza Bellion ang tabayanan po natin, ho. Bago natin ipasok si Lanza Bellion, narito ang ilan sa mga nag-comment po sa ating programa. Si Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Nako, dami magko-comment dito, pihado, maniwala ka. Mahirap ang isang ina na mawalay ang anak, pero natiis mo yan. Yan po ang kanyang pagpapahayag dito sa nanay, si Jessica. Hindi mo ipinaglaban sa kinakasama mo ang karapatan ng anak mo sa'yo. Ngayon, galit ka pa sa nag-alaga sa anak mo na dapat ay pasalamatan mo siya. Pwede mo namang bawiin ang anak mo sa maayos sa paraan. Huwag kang magtaray. Huwag kang magtaray. Si Marvin Riabad, Brother June, ang comment ko lang po, parang mas pinili ni Jessica ang kanyang kinakasama kaysa sa kanyang anak. Para sa akin, naging pabaya siyang ina para sa kanyang anak. Nangibabaw ang kati. Kailangang maghilod ng bato na may konting asin at malamig na tubig.
Buhat naman kay Lynn ng Brussels, Belgium. Tama lang, Kuya June, nabayaran niya lahat ng ginastos sa bata. Makapalang mukha ng nanay. Kung mabait sana siya kahit free na. Nakakainit ang ulo. Paano po? Sabi naman, saan ako kukuha ng 20,000? Sige nga, saan ako kukuha ng 20,000? Matapang pa siya dun sa nag-alaga sa anak niya. Eto naman, si Edna Calleja, nag-comment, talagang natouch ang puso ng Edna Calleja. Pihado galit ito. Sabi ni Edna Calleja, nako, Brother John, bakit may nanay na ganyan? Mapapakinabangan niya na kaya mapapakinabangan na niya kaya gusto niyang bawiin. Kasi naman, di ba? 3 years na wala sa kanya yung anak niya. 2 sakay lang sa jeep para makita niya yung kanyang anak. 3 taon hindi niya nakita. Hindi niya dinalaw yung kanyang anak. Anong dahilan? Malinaw na malinaw ang dahilan. Ang dahilan po, ayaw ng kanyang ka-live-in, yung kinakasama niya na makita yung anak niya sa iba. Di ibig sabihin, matimbang yung ka-live-in niya kaysa dun sa anak niya, kambing na ito. Ano ka, parang hindi mo pinaghirapan yung anak mong yan ng kaiire. Pagkatapos, pinaalagaan mo sa iba, parang biktima ka pa. Pinaalagaan mo sa iba, ngayon gusto mong kunin dahil pumayag na yung ka-live-in mo. At masama pa yung nag-alaga, pinag-aral yung anak mo. Ikaw ay nagbigay ng pantuition. Kambing na ito. Nako. Tess Magno ng Cabuyao, Laguna. Nagbubula ang bibig ni Tess Magno. Magandang gabi, Tess Magno. Welcome po sa Dr. Love Radio Show. Good evening, Brother Mike. Brother June, sorry. Ganito masasabi ko dyan kay ano. Ano bang anak niya, lalaki, babae? Bakit si Brother Mike ang... No, sorry po. Hindi. Okay lang yun. Kaibigan ko yun si Brother Mike eh. Oo. Hindi po, kasi ganito yun. El Shaddai yan, di ba? Oo. Pero ano bang anak niya, babae, lalaki? Naku, hindi ko na itanong kung babae. Nakakatakot niya pag babae. Baka mamaya, alam niyo ng panahon ngayon. Oo. Lalo na kung yung sariling dugo nga, ginagawa ng hindi maganda, yan pa kayang iba. Oo. What do you think, Brother June? Di ba? Tsaka ang kapal ng mukha niya, dapat magpasalamat siya sa nag-alaga ng anak Hindi, niya. in fairness, ang sabi niya, ang makapal ang mukha, yung yung makapalang mukha. nag-alaga ng kanyang anak. Isang makapal ng mukha, hindi niya maipaglaban yung anak niya. Nakakatakot niya baka babae yung anak niya. Oo. Tapos pa, alam mo sa panahon ngayon, Oo. sariling dugot laman, di Oo. rape, yung pakayang anak niya. Oo. Ilalo na baka mamaya gawin pang ano yan. Tess, bakit hindi ko naman paalagaan doon sa kaibigan ko yung anak ko? Ayaw namang makita ng aking kinakasama Kasi naman pala bakit? Alam mo kung ako sa'yo, sasabihin ko sana, alam mo Jessica, kung ako sa'yo, kausapin ng mabuti ang kaibigan mo yan, paalaga mo sa bigyan mo sa kanya, mabibigyan ng magandang kinabukasan yung anak mo na yan. Kung sa'yo yan, 3 anak mo, hindi mo yata kayang alagaan, dadagdag mo pa yung isa. O pag sinabi ng asawa, ayoko makita yan, isang tatapon yan. Oo. Di ba? Ang kapal ng mukha niya. Imbis na pasalamat siya sa nag-alaga ng anak niya, inaaway niya pa. Kung ako niyan, hindi lang 20 million sisingilin ko sa kanya. Oo. Nakakabwisit siya. 20 mil nga lang. Sabi, kaya pinakiusap ko na lamang dun sa kay Juday. Ang anak ko, pag hindi ko nakita ng 1 oras, 2 oras, hindi na ako mapakali. Sa 3 taon. Yung aking aso, pag hindi ko nakikita yung aso ko sa loob ng bahay, pag lumabas, sinahanap ko Ako din. Pero siya kapal ng mukha niya, siya pang matapang. Oo. Alam mo, sa isang banda, Brother June, yung talagang anak, talagang dapat sa sariling ina. Pero depende. Oo. Dapat niya, kung talagang kaya niya, pwede niya DSWD yan eh. Sabi kung nga ni kaya niya, attorney. pwede niyang kunin. Pero kung hindi niya kaya, paubayan na lang niya sa kaibigan niya, magbibigyan pa ng magandang kinabukasan yun, kakaawa yung bata. Ay, Hindi ko alam kung babae o lalaki yan. Totoo. Nakakatakot pag babae. Totoo. Okay. Yan ang kinatatakot ko. Sige. Sabi mo sa kay Jessica na yan. Alright. Kung siya nakukuha niya iba-ibang lalaki, siya paano yung anak niya? Exactly. Okay, Aling Tess, maraming salamat. Si Aling Tess Magno ng Cabuyao, Laguna. May madre pa, ha? May madre na isang nag-text sa atin, ha? Kaibigan ko yan. Si Mary Caridad Bravo, sabi niya, anong klaseng ina ka, Jessica? Mas pinahalagan mo ang live-in partner mo kaysa sa musmus mong anak? Wala kang kwentang ina. Dapat lang, hindi na mapasa yung anak mo. Instead of saying, thank you, friend, for taking care of my child when I was in a hard time dealing with my live-in partner. I owe you a lot. Para kang hero, Jessica. Ikaw pa ang may ganang magalit at sisigaw-sigaw pa yung kaibigan mo.
Yan. Si Ofelia Tabi, sabi niya, huwag mong pagpalit ang anak mo sa kinakasama mo dahil ang anak mo ay galing sa iyong sinapupunan. Ang kinakasama mo, mapapalitan yan. Yun. O ito, madre to ha, kaibigan ko to. Si Sister Linda Fazalbon. Sister Linda, Judy has the right to give the child for ano yun, serve as a mother. Judy did her best to take care and give the child needs. Send her to... Oh, thank you, Brother June. Thank you, Judy. Oh, yan. Si Sister Linda Fazalbon. Oh, yun ang kanya sinabi. Di ba? Judy has the right to give the child ibibigay sa nanay bilang nanay niya. Pero, hindi natin mapapasubalian yung magandang ginawa ni Judy dun sa bata, di ba? Annalisa Fragata Roquero, Ate Jessica, kasalanan mo lahat yan. At natiis mo pa na mas piliin ang kinakasama mo kaysa sa anak mo? Hindi ka mabuting ina. Tapos, ang tapang mo pa kay Ate Juday na hindi ka nga nagpapasalamat na palaki na ng 3 taon ng anak mo? At natiis mo yon. Grabe ka, Ate Juday. Huwag mo na lang pong pabayaran. Kung ano man po ang magastos mo sa bata, ang mahalaga, kahit walang yang nanay na yan nung bata, isipin mo na lang na nakatulong ka sa kanya at naging mabuti kang tao sa kanya. Maraming salamat po. Ako talaga, nagbubula ang bibig ng ating mga listeners. Pagka naman kasi ganyan talaga. O, ito pa. Magbubula pa bibig niyo rito. Yung news natin kanina, napagtuunan ko lang ng pansin. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, matagal lang hinahanap to ng alagad ng batas. Meron ng arrest warrant to, no? Hindi makita po ng NBI. Hindi makita ng mga pulis. Ang galing magtago, ano? Merong kabal. Kabal ba ang tawag nila doon? Yung nagiging invisible. Bakit kaya hindi siya makita? Pero yung mga mahihirap na nagkakasala sa batas, talagang madaling mahuli pag may warrant of arrest. Pastor Kibuloy, hindi makita, no? Nakakatuwa. Ano kayang anting-anting niya? Hindi makita ng mga alagad ng batas natin. Ano kayang anting-anting? Ito pang isang maganda no? Ito pa isang maganda. Yung aking kaibigan at kumpare ko, si Chavit Singson. Uy! Yung dalawang sasakyan niya, pumasok sa busway, nahuli, nagmamadali raw sila kasi meron silang interview. Ayun, ang galing. Nahuli. Oo. Kasi bawal ho talaga yon. Ang sabi ni paring Sabit, sige, di bale, babayaran ko na lang yung multa. Magkano lang naman yan sa dami ng pera mo. Parang Sabit, di ba? Parang Sabit Singson. Talaga naman. Pagkatapos meron pa nahuli. Mga pulis naman. Diyos ko. Yan. Only in the Philippines. Wala pa si ang pangalan niyan. Maria Cristina Relos, Dr. Love. Diyos mio, Jessica, nanay ka ba talaga? Nang dahil dyan sa kinakasama mo, natiis mo yung anak mo sa ibang tao. Huwag mo nang kunin, anak mo. Total, maganda naman ang takbo ng buhay ng bata sa nag-aalaga kung nasaan siya ngayon. Ayusin mo ang buhay mo, Jessica. Lalo na ang mga bata. Nakakaawa naman. Totoo yun talaga. 25 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Nasa linya na natin ngayon si Lance Abellion, ang ating spoken word artist na katatapos lamang nagbakasyon. At congratulations sa Laya PH dahil sa kanilang mga ginawang pagtatanghal sa direksyon ni Direk Lance Abellion. Magandang gabi sa iyo, Lance. Yes po, isa po magandang gabi sa iyo, Brother June, at sa ating po mga listeners ngayong gabi. Talaga naman. Natutuwa ako sa iyo, Lance, kasi talagang tuloy-tuloy ang paglago ng iyong mga exposure sa iba't ibang ibang larangan
arts dito sa Pilipinas, ano? And I'm very glad nakapag-direct ka ng isang play na hindi madali yan, ha, Lance? Congratulations to you. Actually po, hindi po madali po talaga, no? Hindi po madali ang paghahanda po namin sa Holy Week special. It took me months po, ilang buwan pong preparasyon pong ginawa ko po. I think it's more than mga 3 to 5 months po ang preparation ko po prior to the magmula po concept hanggang sa pagpili ng mga performers, hanggang sa pagpili ng mga shoot, mga gamit, cameras, everything. So wow, talaga. Talagang makikita naman talaga kapag ikaw ay hulog na hulog ang kalooban mo doon sa ginagawa mo. Makikita sa resulta, at yan ang kinatutuwa natin, ang tagumpay ng Laya PH. Well, ayun po, tsaka po, isa pa po, lalo na po, yun po talaga, napatunayan ko po dun sa project na po rin, since it's a Holy Week special, na kapag when you offer everything to God, dumadali po ang lahat. That's true. Ngayong gabi, Lance, ano ang inihanda mo sa mga fans mo na mga nakaantabay sa'yo? Okay, so ang tula po na ibabahagi ko po ngayong gabi ay isa pong tula na may kinalaman sa summer po, pagsikat ng araw, pero ang tula pong ito ay halo po sa isang Bible verse na ang sabi, "The sun sets and rises to both bad and the good." So ibig pong sabihin, pantay po ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. And at the same time, para rin po to sa mga taong nagsusumikap sa buhay na anuman ang hirap na pagdaanan, meron tagumpay sa dulo at yun ang ating panghawakan. Ang pamagat po ng piyesang ito ay pinamagatang Pagsikat, Paglubog. Pagsikat, paglubog. Lumulubog at sumisikat ang araw sa mga halang at tapat, sa mga nagnanakaw ng bukas at nagtatanim nito, sa mga lumalaban sa bukas para maging bukas ang sino mang maabutan nito, sa mga palalo ang puso at taos ang hangarin, sa mga nagbibigay ng hirap at tusa at nagpapagaan ng pasanin. Malaya rin itong magbigay liwanag sa pilit na nagtatago ng katotohanan, sa mga pusong sugatan, sa mga nahihirapang makagalaw para matanaw ang laya mula sa layaw ng mga mapaniil para makapanggulang. Lumulubog at sumisikat ang araw maging sa iilan na tila nalalango sa kapangyarihan. Sa mga kaluluwang ang hangad lamang ay magbigay ginhawa sa pagkahapon ng kanilang ginagalawang mundo. Lumulubog at sumisikat ang araw sa bawat tao na nakikibaka ng maayos, sa mga taong kumakayod sa init o lamig para lamang ang mga anak ay makatapos, sa mga taong hindi lamang hangad ang araw ay matapos kundi makaraos. Paalalang hindi man natin tanaw agad ang umaga, balang araw maaari niyang ipaalala na may patutunguhan ng bawat nating buntong hininga at pagsisikap. Ang mga dalangin, bagamat hindi maisambit kadalasan sa dulo ng dila. Sa pagpiling mabuhay sa mundo, sa kabila ng taglay na dilim nito, may puwang pa rin ang liwanag kung patutuloyin mo ito. Sa kabila ng kawalang katiyakan, ng kawalan, ang kapalit ng wala ay awa, ginhawa, at laya. Magandang gabi po. Wow, maraming salamat sa iyo. Thank you. Pagsikat, paglubog, buhat po sa panulat ni Lance Abellion. Sinong babatiin natin, Lance, before we finally say goodbye? Yes po, syempre po, binabati ko po ang mga kapatid ko po sa Laya PH, sa aking production team. Once again, congratulations sa aking DOP na si Direk John Julio Muniz, assistant cameraman sa mga producers ko, si Mia at si Kuya Red. At syempre, binabati ko po ang Abellion family. Magandang gabi. At syempre po si Mommy Edna Abellion na nakikinig at nanonood sa atin ngayong gabi. Mommy, happy viewing. I love you. Alright, thanks a lot, Lance. Maraming salamat. Lance Abellion, ang ating spoken word artist sa programang Dr. Love Radio Show. Oras natin, ganap na ang 10:31.
Oras ganap ng alas 10:33 ng gabi, narito ang Liham Kasaysayan. Tampok sa ating palatuntunan ngayong gabi ng Lunes, padala sa ating palatuntunan ni Ricky ng Taguig City. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Ricky, 29 years old, mula po sa Taguig City. Naisipan ko pong ilapit ang aking suliranin sa inyo dahil alam ko pong panay panghuhusga lamang ang matatanggap ko sa iba. Alam ko po na pagkakamali ang ginawa ko pero gusto ko pong malaman paano itatama ang lahat. At kayo po ang naisip kong pinakamagiging totoo sa akin. May tiwala po ako sa inyo, Dr. Love, at alam ko pong mapapagalitan niyo ko. Pero alam ko rin pong mabibigyan niyo ko ng payo paano ko haharapin ang problema ko sa tamang paraan. Dr. Love, meron po akong karelasyon. 1 taon pa lamang po kami at mahal ko po siya. Mahal na mahal. At siya na po ang tinatanaw kong makakasama sa buhay. Siya po ang ideal girl ko. Understanding at alam kong magiging mabuti sa mga magiging anak namin pagdating ng araw. Kaya nga lamang po, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Noong mga panahon po na nagkakalabuan kami, ay hindi agad nakapag-ayos. Nagbabad po ako sa mga barkada ko, halos gabi-gabi po ang inom ko kasama ang mga kaibigan. May isang gabi po roon na may mga nakasama kaming babae at dahil sumasagad po ako ng inom, umabot po sa puntong mayroon po ako nakafling na babae doon. And to cut the story short, Dr. Love, may nangyari sa amin ng babae na yon. 2 months na po nakalipas. Hindi ko po ito inamin sa girlfriend ko hanggang sa magkaayos kami. Nagigilty po ako sa araw-araw buhat ng magkabati kami dahil sa isang gabi na yon. Pero in a way, mas naging mabuti po ako sa kanya, siguro dahil nga po nag-guilty ako. Bumawi po ako sa kanya at talagang sinikap kong maging maayos na boyfriend. Nagpaplano na nga po akong mag-propose sa kanya. Kaya nga lamang po, Dr. Love, nitong mga araw na nakaraan, bumalik po yung babae. Hinanap niya po ako sa mga barkada namin. Iba po ang kaba ko. Malinaw naman po kasi sa aming dalawa na wala kami. Hindi nga po ako nagkamali sa hula ko. Bumalik po siya para sabihing buntis po siya 2 months. Dr. Love, naawa ako sa kanya pero naawa rin po ako sa girlfriend ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Panagutan ko po pero kailangan ko pong saktan ng girlfriend ko o huwag ko pong panagutan pero napakasama ko naman po kung ganon. Ano po bang pwede kong gawin para kahit papaano hindi ko po sila masaktan ng sobra? Tulungan niyo po ako at payuhan niyo po ako kung paano sisimulan ang mga bagay na kailangan kong harapin. Gumagalang, Ricky ng Taguig City. Ang tinig ng The Platters at ang awiting Remember When, 10:39. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11 ng gabi. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Ricky, 29 anyos ng Taguig City. Ito po ay ordinaryong larawan ng kapusukan ng isang babae at ng isang lalaki. Na larawan ng isang lalaking hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa pagtitiwala ng kanyang kapartner. Now, una sa lahat, Ricky, gusto kong isipin mo na
may mga pangyayari sa buhay natin na nagkakamali tayo ng desisyon at later on, we realize na mali yung bagay na yun at dapat nating itumpak. I will be the first to say na hindi ka nag-iisa kasi nangyayari din sa akin yan. Nagkamali din at nang malaman ko na isang malaking pagkakamali ang ginawa ko, ay itinuwid ko ang lahat. Iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay hindi tayo namumuhay sa pagkakamali bagkos itinutuwid natin ang isang kamalian na alam nating nagawa natin. Now, balikan natin ang kasaysayan mo. Nagkatampuhan kayo, nagkalabuan kayo ng girlfriend mo, at yung mga panahon na yun, ikaw mas minabuti mong makipag-inuman gabi-gabi sa barkada mo hanggang sa natukso ka sa isang babae na nakasama mo. Dahil sa matinding pag-inom, umabot kayo sa puntong merong nangyari sa inyo nitong babaeng ito. Anong tawag natin dito? One night stand. Meron kasi mga babae na dahilan sa alak din, madaling natutukso at madaling nadadarang at nagkakamali ng desisyon. So in other words, anong ibig kong sabihin sa mga paliwanag kong ito? Ikaw, mali ang desisyon mo at yung babaeng nadampot mo, mali din ang desisyon. Na huwag niyong sabihin sa akin na kayo'y lasing na lasing dahilan sa alak, nagawa ninyong magtalik at hindi mo alam ang ginagawa ninyo dahil sa alak. Tantanan ako, hindi po pwedeng pumasa sa akin yan. Kung kayo'y lasing na, wala nang titiga sa'yo. Ibig sabihin, matino pa utak mo, alam mo pa ang nangyayari, kaya meron ka pang erection, kaya nga nakabuntis ka eh. Alright? So, alam mo yung ginagawa mo. Kaya lang, nandun na, nahulog ng kalooban mo doon, kaya nagka-problema ka ngayon. After 2 months, nalaman mo na ang babaeng ito na nakasama mo sa one-night stand ay hinahanap ka at nalaman mo na sang-ayon sa kanya ay buntis siya ng 2 buwan. Okay, so ano ang dapat mong gawin? Ito, Ricky, ang aking maipapayo sa iyo. Kung sa palagay mo ay nagkamali ka sa pakikipagtalik sa one-night stand sa isang babaeng napakadali ring nakuha na naghubad ng panty at ngayon ay buntis na, hindi basihan ito para pakasalan mo siya at magsama kayo at dumami pa ang anak mo doon sa babaeng hindi mo minahal. Okay? Ilalagay mo lamang ang sarili mo sa isang impyernong pamumuhay kung ikaw ay makikisama at magpapakasal sa isang babaeng hindi mo minahal. Impyerno ang buhay mo dyan. Okay? Pero paano yun, Brother June? Nabuntis ko yung babae. Hindi lamang ikaw, Ricky, ang sisisihin ko. Yung babaeng nabuntis mo, sisisihin ko rin kasi gusto rin niya. Kung hindi niya gusto, hindi siya mabubuntis. Pinayagan niyang malaglag ang panty niya at magtali kayo at dapat alam niya yon na kung magtatalik ang isang lalaki at isang babae, maaaring makabuo kayo ng isang sanggol. Now, kung buntis siya, ang tanong, mahal mo ba siya? Kung hindi mo siya mahal, huwag mong pakasalan. Kasi hindi requirement sa kasal yung nabuntis mo lamang siya. Ang requirement sa kasal, mahal mo siya at mahal ka niya. At gusto ninyong dalawa na bumuo ng isang pamilya. So ano ngayon, Brother June, ang gagawin ko? Ricky, walang maaaring pumilit sa iyo na magpakasal ka sa isang tao na hindi mo gusto. Bawal na bawal yun.
kung ipipilit nila sa iyo na ikaw ay magpakasal sa babaeng hindi mo gusto, from day one, ab initio, sabi nga ng mga abogado, wala nang saysay ang kasal na yan. Kasi napilitan ka. Okay? So, hindi yan requirement sa pagpapakasal. Ano ang pananagutan mo? Kung totoo na buntis ang babaeng ito, may pananagutan ka sa kanya at sa bata. Ano yon? Kinakailangan tulungan mo siya doon sa prenatal. Pagpapacheck kung paano mapangalagaan ng ina at ang anak, ang bata, ang sanggol. So, gagastusan mo yan sa prenatal. Gagastusan mo yan sa panganganak. Yan ang responsibilidad mo. Gagastusan mo yan para suportahan ang iyong anak. Hindi lamang ikaw ang susuporta doon sa bata. Ang susuporta dyan kasama yung ina ng bata na susuporta sa kanya. Kasi ang iniisip ng iba ay ang suporta ay kinakailangan 100% manggagaling sa ama ng bata. Hindi po. 50% po sa ama ng bata, 50% sa ina ng bata. Magtutulong silang sumuporta sa mga pangailangan ng bata. At yan, sang-ayon sa mga abogado, ang batas. Pero required na suportahan natin ang ating mga anak. So, anong ibig ko sabihin? Isang maling pagkakamali, Ricky, na pakasalan mo itong babaeng minsan mo lamang nakatalik at nabuntis, pakakasalan mo. Maling-maling desisyon yon. Sapagkat ang pinakakasalan, yun lamang mahal at nagmamahal sa iyo. Kung hindi mo mahal ito, impyerno ang buhay mo sa pamumuhay mo kasama nitong babaeng ito na kailanman ay hindi mo minahal at nag-init lang ang katawan ninyong dalawa. Naway maging isang aral sa iyo ito na protektahan ang pagkababae ng ibang mga babaeng mahihina na nakakasama mo at protektahan mo rin ang iyong kinabukasan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. I'm sure hindi niyo kilala kung sino umawit niyan. Ang singer niyan ay isa sa mga gumanap sa stage play na Camelot. Umawit ng Camelot. Ang pangalan po ng singer si Robert Galley. At ang awiting What Kind of Fool Am I? Ang ating oras 10 minuto bago po mag-alas 11 ng gabi. Magandang gabi kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Kay Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa ating programa. Kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. John Donor Lacandula, Marvin Riabad ng North Caloocan. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Meli Matabang, Peñaranda. Nakikinig po palagi at nanonood sa inyong programa. Pa-check po ng attendance, pabati sa Matabang family ng Bayambang, Pangasinan at Peñaranda family ng Tuktukan, Taguig City. Good evening po kay Evelyn Fortunado, Alani Hungko, buwabati ng isang mapagpalang Lunes ng gabi, kay Lynn ng Brussels, Belgium. Good evening, Brother June. Pag-greet naman po sa aking brother boy, Pacheco ng Nara, Palawan. Birthday po niya bukas. Talaga po siyang palagi nakikinig sa radio. And thanks. And always watching here in Brussels, Belgium. Buhat yan kay Lynn. Angelita Banataw, magandang gabi. Gigi Alindogan, Judith Vicente, Agnes Javier, Zoraida Faliorina. Dr. Love, idol ko na po kita nung araw pa. Wala na po kasi akong radyo ngayon. Buti na lamang po nakita kita sa Facebook. Maraming salamat, Zoraida Faliorina. Engineer Mercy Santos ng naka-lunch ko nung Sabado ito. Si Engineer Mercy Santos. Maraming salamat, Pards. Michael Ang,
Buwabati na magandang gabi at happy listening buhat sa Kamuning, Quezon City. Maria Rosario sa Avedra, Chaclute. Mark Philip Sumawan, magandang gabi ho sa inyo at sa lahat ng inyong kasamahan. Watching po dito sa Poblacion, Pamplona, Negros Oriental. 39 kilometers po north of Dumaguete. Wow, layo nun ha. Tapos, yung kaibigan natin, si Riza Templado ay nais bumati po. Binabati ko po ang Our Lady of Lourdes Parish. May outing po sila, sina Yeklo Pena, Sister Susan Montinola at lahat po ng church assistants na kasama sa outing. God bless po at maraming salamat buhat kay Riza Templadong parang kape. 10:53 sa huling bahagi ng palatuntunang Dr. Love Radio Show, Pat Boone. Batiin ho natin ang mga kaibigan natin sa Davao City, si Mami Lorleen and Amadeo Giorgio Gonzalez. Ngayong araw na ito ay birthday nga pala ng ating kaibigan si Kay Bernabe. Pinabati natin ang happy birthday. Magandang gabi at happy listening sa ating mga barkada kina Zenny Dayang Hirang, kay Myra Bulisay Lee, kay Elizabeth Villa Gonzalo, Marivi Viola, Alfred Saban. Good evening and happy listening. Mga comments natin, si Lina Ho, ikaw na letter sender. Ang sumira sa mga pangarap mo, plano mo sa girlfriend mo. Kung mahal mo siya, sana hindi ka gumawa ng mali. Evelyn Fortunado, galing na advice si Dr. Love. Kaya nakikinig ako, daming matututuhan at nakaka-inspire na makinig. Nakakasurat yung si Ricky. Dapat di siya gumawa ng pagsisisihan niya balang araw. Yun. Kaya, pag meron tayo nagawang masama, bago natin gawin, kinakailangan pag-isipan muna natin. Huwag ikatwiran sa aking nalasing, ha? Utang na loob. Alam niyo yung ginagawa niyo. Kasi pag lasing na, manhid ng katawan mo, wala nang titigas. At sa pamagitan po ng awiting ito ni Perry Como, I Think of You, pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod. At sana po ay naging makulay at makabaluhan ng isang oras at kalahati ng ating pagsasama. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, ang ating General Manager Raul de la Cruz, Production Manager Alvin Maanio, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Pogi Santillan, ang ating direktor ngayong gabi, si Direk Sheikh Pamaril, na nag-birthday kamakailan lamang po at naging dahilan upang madulas ang maraming empleyado namin dito dahil sa dami ng mantika sa sahig galing po sa lechon. Sana all. At kay Rom Ortigas at Ron Cruz, ang ating mga radio studio technician, ang ating PA at avid operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, OP. Pansamantala, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.